Labis ang pangungulila ni Shine sa asawa matapos ang isang trahedya sa buhay nilang mag-asawa. Nawalan ng preno ang kotseng sinasakyan nila patungo sa isang resort upang mag-honeymoon. Ngunit sa hospital siya nagising at sinabi ng doktor na wala siyang kasama na na-recover ng mga pulis sa pinangyarihan ng disgrasya at walang kamalay-malay ang babae na nawalan ng memorya ang asawa at ito pala ang pulubing tinulungan nilang mag-ina. May pag-asa pa kayang mabuo pa ang kanilang pamilya? Psst, girl, tara na. Hoy, gabi na kaya no? Iniamba ni Melba ang orasang suot nito sa kanyang muka para mapansin niya ang oras pero waipek kay Shine. 6:00 pasado pa lang naman kaya balak niyang tapusin ang mga pinapipirmahang papeles mula sa administrative department. Pinangakuan kasi niya ang anak bukas na mag-a-attend sa parenting program sa school at naaawa naman siyang yaya lamang nito ang makakasama. Tsak sasabihan na naman siya ni Miggy na mag-hired ng daddy para hindi ito mabuli. Bago sila ikasal ni Mateo na daddy ni Miggy, ay 1 taon muna silang nagsama sa iisang bubong at napagpasyahan lamang na magpakasal nang matuklas ang 1 buwan na siyang buntis. Pero sa kamalasan, ang inakala niyang pagsasama nila ng panghabang buhay, mauuwi pala sa disgrasya. Nawalan ng preno ang kotse ni Mateo habang papunta sila sa honeymoon at bumangga yun sa konkretong pader. Pagkatapos noon, wala na siyang matandaan pa. 1 linggo siyang nasa hospital bago nagising at si Melba ang kanyang namulatan. Hindi na daw makita si Mateo kahit ang bangkay nito. Hinala ng pulis, maaaring nadamay ang katawan nito sa sumabog na kotse. Pakiramdam ni Shine sa mga sandaling yun, parang nais na rin niyang mamatay kasama si Mateo. Hindi niya kayang mabuhay nang wala ang asawa, lalo at buntis siya. Papaano sila ng anak niya? Maraming buwan siyang tulala at iniisip ang asawa. Umaasang balang araw, uuwi ito sa bahay na pinaghirapan nilang ipundar. Subalit nanganak na lang siya't lahat-lahat. Eto nga't 4 na taon na ang kanyang anak pero walang Mateo na bumalik sa kanilang buhay. Hanggang sa tinanggap na lang niya sa sarili ang pagkawala nito dahil iyon ang kailangan. Ayaw niyang makita ng kanyang anak na pinanghihinaan siya ng loob or nalulungkot siya. Salamat na lang dahil may kaibigan siyang totoong concerned sa kanilang mag-ina. Hindi siya nito iniwan sa mga panahong nalulungkot siya at kailangan niya ng karamay. Palagi itong nasa tabi niya. Wala na kasi siyang pamilya. Lumaki siya sa ampunan at pag edad niya ng 15, may nag-ampun sa kanyang mag-asawa. Nga lang hindi naman naging maayos ang trato sa kanya. Inalipin siya kaya naisipan niyang tumakas. Dito niya nakilala ang lalaking kauna-unahan niyang minahal at iyon ay si Mateo. Bagaman hindi siya tanggap ng mga magulang ni Mateo dahil sa kanyang pinagmulan, tinulungan siya ng lalaking baguhin ang kanyang buhay. Pinag-aral siya at pagkatapos, tinuruan siya kung paano mag-handle ng negosyo. Sa mga panahong yon, itinakwil na noon si Mateo ng sariling pamilya. Mas pinili siya ng lalaki kaysa sa karangyaan, kaya mula sa maliit na negosyo ay nagsimula sila. Lumapit ito sa kaibigan para umutang ng maliit na kapital at iyon ang pinalago nila. At magpahanggang ngayon ay siya pa ring pinatatakbo ni Sunshine, ang naiwan ni Mateo na negosyo. Mommy! Boses ni Miggy mula sa pintuan ng kanyang office na nagpalingap kay Shine. Maging si Melba na patingin sa kinaroroonan ng kanyang anak. Nanlaki bigla ang kanyang mga mata pagkakita sa kasama nitong mukhang sanggano, makapalang balbas at bigote, mahaba ang buhok, marumi ang mukha pati kuko, gulagulanit din ang suot. Oh my God, Miggy! Sa gulat at pag-aalala para sa anak, hinila niya ito palapit sa kanya. Ang pulubi naman ay nakatangulang na tila bahiyang-hiya na hindi makatingin sa kanya. Pero oo, nandidiri siya rito as in parang hindi ito naliligo. Mommy, hinarang ako ng malaking guy kanina habang papunta rito. Gusto niya akong kidnapin but thanks to daddy, tinulungan niya ako. Binugbog niya yung bad guy like this, mommy. Pagkukwento ni Miggy at bumuelo na pinagsabay ang sipa at tadyak na pinatama nito sa pader. Umarte pa itong kalaban na natumba kunwari at nawalan ng malay. Talagang ikinuwento nito ang mga nangyari habang siya galit na galit. Nasaan ang yaya ni Miggy?
Bakit nito hinayaang lumabas ang anak niya ng ganitong oras ng gabi? Napataas ang kilay ni Melba nang marinig ang pagbanggit ni Miggy ng daddy sa pulubi. Pero siya naman ay nawindang sa anak, sa kagustuhan nitong magkaroon ng ama, kahit sino na lang or kahit mukhang basura. Sinenyasan niya si Melba na ilayo si Miggy at siya na ang bahalang kausapin ng lalaking gumawa ng kabutihan sa anak niya. Agad namang binalingan ni Melba si Miggy. Miggy, sweetie baby, sumama ka kay tita ha. Mag-uusap si mami at daddy, okay? Sabi nito sa kanyang anak. At talagang sinakyan ni Melba ang sinabi ni Miggy. Nang mailayo sa kanila si Miggy, tsaka niya binalingan ang hindi kilalang lalaki. Sumunod ka sa akin, sabi niya rito at nagpatiuna sa lalaki. Sumakay sila sa elevator pa ground floor na tahimik ang lalaki at nakatango lamang. Pagdating sa baba ay sinalubong siya ng guard at nagpaliwanag kung bakit nito pinapasok ang pulubi. Nakiusap daw pala si Miggy at sinabing daddy nito yun. At bilang mabait ang guard, pinagbigyan nito ang bata. Pero sinamahan naman pala nito iyon hanggang sa kanyang opisina. Salamat Kuya Tonyo, sabi na lang niya at tuloy-tuloy na siya sa labas kasama pa rin ng pulubing lalaki. Salamat sa pagligtas mo sa anak ko kanina. Heto, pambili mo ng pagkain. Tsaka please, bumili ka na ng damit mo. Pwede ka ding makiusap kay Mang Tonyo na maligo sa CR niya. Anli tubig dyan, sabi niya. Habang inaabot sa matangkad na pulubi ang lilibuhin para rito. Salamat ma'am. Mahina't tila nilalamig ang boses nitong sabi at hiyang-hiya na inabot sa kanyang kamay nitong nanggigitata sa dumi. Sa mga kuko nito may nakasiksik ding lupa at nasisiguro niyang may mga kuto ang mahaba nitong buhok at balbas. Oo, aaminin niyang mula siya sa hirap pero nandidiri siya sa lalaki. Kaya nga binigyan niya ito ng pera upang makabili ito ng damit at pagkain dahil nauunawaan niya ang pakiramdam ng walang-wala. Matapos iabot ni Sunshine ng pera sa lalaki, ay malalaki ang naging hakbang na tumalikod dito. Siya naman ay bumalik na sa opisina. Habang nasa elevator, tinatawagan niya si Yaya Lorna. Nakailang ring bago bumulaga sa kanya ang exaggerated nitong boses. Ma'am, huwag niyo po kong tanggalin. Matigas po talaga ang ulo ng anak ninyo. Tinakasan po ko habang nasa kusina. Sarado naman po ang gate pero may susi siya. Kinuntsaba po niya si Karen at sinakyan nila yung tricycle ng kuya nito paalis, papunta dyan sa office mo. Patawad ma'am, patawad. Umiiyak ang boses ni Yaya Lorna. Sa halip na magalit, napabuntong hininga na lang si Shine. Si Karen, ang best friend nito na kasabwat lagi ni Miggy sa lahat ng kalokohang naiisip ng kanyang anak. Aminado siyang sumasakit minsan ng bangs niya rito. Kumakailan lang sa kagustuhan nitong magkajowa siya para makahanap ng daddy, nakipag-chat ito sa isang lalaki gamit ang account niya. Nabasa na lang niya na nakikipagpalitan na pala siya ng I love you sa hindi kilala at humantong na sa kailangan nilang magkitang dalawa. Sa takot niya, binlock niyang hindi kilalang lalaki, kaya naman nilagyan niya na ng password ang kanyang cellphone dahil magaling mangalikot ang anak niya. Baka sa susunod, wala siyang kamalay-malay na ibinenta na pala siya nito. At sa tuwing kukomprontahin ito, ay nagdadrama ang kanyang anak, katulad na lang ngayon habang pinagagalitan niya kung bakit ito nangahas na pumunta sa kanyang opisina. Ang katwiran ng anak ay namimiss na siya nito. Sinisi pa siya't sinabing kasalanan niya dahil wala itong daddy. Nangako ang bata na hindi na magpapasaway kapag pumayag siya sa kagustuhan nitong maging daddy ang pulubing kasama nito kanina. Binigyan pa siya nito ng 3 araw na palugit para pag-isipan ang sinabi nito sa kanya na ikinataas ng kilay ni Shine. Dahil kung hindi nga daw siya papayag, lalayas na lang ito sa kanilang bahay. Habang nagmamaneho pa uwi si Sunshine, tahimik naman ang kanyang anak na nakaupo sa backseat. Kung titingnan, tila maamong tupa ang anak niya. Subalit alam niyang may iniisip ito habang tahimik. Bestie, what is your plan now? Pabulong ng kaibigang si Melba. Marahil ang tinutukoy nitong plano ay ang pagbibigay ng palugit sa kanya ni Miggy na i-hired as dad ang pulubi kanina. Hindi ko alam, Bes. Sa dinami-dami ng pwedeng maging daddy, bakit yun pa? Desmayado niyang turan. Kasi naman, Bes, kasalanan mo rin yan eh. Bakit kasi hindi mo pa sinasagot yung sitter mong si Riker? Mukha namang matino. Nag-iisa lang ang mahal ko, Bes. Yun yung taong pinakasalan ko.
At hanggat hindi ko nasisigurong wala na siya, hindi ako magmamahal ng iba. Tugon ni Sunshine. Sa loob ng 5 taon na hindi siya nagpakita, Bes, hindi pa ba sapat na rason yun para isipin mong wala na siya? Napatay na si Mateo? Or kung buhay man, maaaring may pamilya na rin yun, no? Giit pa nito. Mas okay sa akin na may pamilya na siya kaysa naman patay na. Basta Bes, kahit tinanggap ko na sa puso kung wala na si Mateo, nagsusumiksik pa rin sa isipan kung buhay siya. Malungkot niyang turan. At patuloy pa silang nagkwentuhan hanggang sa narating nila ang apartment na tinitirahan ni Melba. Idinaan lang nila ito tsaka umuwi na. Sa bahay ay takot at nag-aalala pa rin si Yaya Lorna kung galit siya na sumalubong sa kanila. Hindi lang naman isang beses itong tinakasan ni Miggy. At sa madalas nitong pumunta sa kanyang opisina, kabisado na nito ang lugar. Lahat ng pinupuntahan nila ay kinakabisa nito. Pagpasok pa lang sa bahay, tumuloy na ang kanyang anak sa sariling kwarto at naiwan sila ni Yaya na nag-uusap. Hindi siya galit, nasanay na lang din siguro siya sa anak niya. Ang problema niya ngayon ay ang nais ni Miggy na maging daddy ang pulubing yun. Hi baby, what do you want for dinner? Matapos magbihis, kinatok niya si Miggy sa sariling kwarto. Pumasok na rin dahil bukas yun. Ipinagbabawal niya sa anak na mag-lock ng pinto para malaya siyang makapasok. Madalas sa gabi ay tinitignan niya ito. Naulinigan niyang may kausap sa cellphone ng anak niya. Palagay niya'y best friend nitong si Karen. Ikinuwento nito ang nangyari kanina. Ibinibida ng kanyang anak na nakita na nito ang ama at ipakikilala kay Karen next day. We, di nga Miggy, may daddy ka na? Usisa ni Karen sa kabilang linya. Yes, at ipapakilala ko sa iyo after 2 days. Nakasisigurong tugon ni Miggy. Yun ang sinabi ng kanyang anak na dinig ni Sunshine. Naiiling siya. Paano naman niya mahihindian ang kanyang anak kung ipinamalita na nito sa kaibigan? Ayaw niya itong masaktan. Mommy! Tuwang-tuwa si Miggy nang malingunan siya. Sinabi ko na po kay Karen na mamimit niya ang daddy ko 2 days after. At hindi mo ko pwedeng ipahiya kay Karen. Baka isipin no nagsisinungaling ako. Sabi pa sa kanya. Tiningnan niya ang anak. Miggy, paano kung hindi pumayag yung pulubi? His name is Omar, Mommy, not pulubi. Pagtatama nito sa kanya. At na-interview na pala ito ng kanyang anak. Okay, fine, Omar. Pero baby, hindi na ako baby wearing diaper, so call me Miggy or Mig for short. Pagtatama nito sa kanya. Napatikim si Shine. Sana nga lang baby pa ito, para hindi siya tinuturuan kung anong dapat niyang gawin. Ang bilis kasing lumaki ni Miggy, parang kailan lang. Hindi pa niya na-enjoy nung baby ito. Super cute. Kapag nakasmile, nawawala ang problema niya. Ngayong malaki na ang kanyang anak, ewan na lang, lalo na ngayong binibigyan siya ng kondisyon. Okay, Miggy. What if hindi pumayag yung pulubi? I'm sorry, I mean Omar. And why he won't agree naman po when he has no family and nothing place to live in, Mommy? Nakasisigurong sabi nito na tila tinatanong siya. Oo nga naman, may punto si Miggy. Siyempre hindi naman magiging libre ang pagkukunwari nitong daddy. Of course, babayaran niya ang lalaki at bibigyan ng tirahan, pagkain at mga gamit nito. Sino bang aayaw doon? Hindi na siya nakipagtalo pa sa anak. In the end, ito pa rin ang masusunod. Plus makakagawa pa siya ng kabutihan sa tao. Halos hindi tuloy siya pinatulog ng mga isipin ng gabing yun. Nasanay na kasi siyang sila lamang ni Miggy ang nasa loob ng bahay. Walang ibang tao. Kapag dumating si Omar sa bahay nila, tsak magbabago ang lahat. Kinabukasan paggising, inihanda niya na agad ang isusuot ng kanyang anak para sa school program. Tinawagan na rin muna niya ang kanyang sekretarya upang ipaalam na late na siyang makakapasok. Wala naman siyang schedule ng meeting ngayon, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Pagising ni Miggy, excited itong kumain, naligot nagbihis para sa school program. Nasa labas na kaagad ang best friend nitong si Karen upang i-flex ang suot na costume. Bukod sa magkaibigan ng dalawa, ay magkaedad at magkaklase din. Let's go, Miggy. Habang pasakay ng kotse, ay tawag niya sa anak. Nang marinig siya, kumaway na ito sa kaibigan. Hi Tita Sunshine, good morning. Malambing na bati sa kanya ni Karen. Tila walang kasalanan sa kanya. Kinawayan niya ito sabay ngiti.
Tinawag na rin ng daddy nito si Karen dahil aalis na. Si Yaya nang nagbukas ng pinto para kay Miggy dahil nalipat ang kanyang atensyon sa unknown number na tumatawag sa kanyang cellphone. "Let's go, Mommy!" Pukaw sa kanya ng anak. Kaya sa halip na sagutin ang tumawag na yun, binaliwala na lamang, baka wrong call or scammer. Sa school, bagaman sila lang ni Yaya ang kasama ni Miggy, naging masaya ito. Bibong araw ang kanyang anak, sabi ng teacher, at matalino, kaya natutuwa ito sa bata. 3 hours lang naman ang program. Pagkatapos noon, kumain sila sa restaurant bago umuwi. "Yaya, papasok na ako sa office. Itinago ko na lahat ng duplicate, kaya wala nang rason para makalabas pa si Miggy ng gate. Maliban na lang kung aakyatin ito yon." Paalala niya kay Yaya Lorna. "Opo, ma'am, pero nasaan po ba si Miggy?" Tanong nito sa kanya. "Baka po nasa kwarto, check nyo na lang po." Pagkasabi niya, inutusan na itong buksan ng gate dahil lalabas na siya. Sinabing ilak rin pagkatapos. Pero pagbukas niya ng pinto ng kotse upang ilagay ang mga dadalhing gamit sa office, nakita niya si Miggy sa loob na nakangisi sa kanya. "Hi, Mommy, ako na pong bahala sa gamit nyo." Kinuha nito ang bitbit niyang bag at isinara ang pinto. "Miggy, hindi ka pwedeng sumama." Nagtitimpi niyang saad na binuksan uli ang pinto ng kotse. "Dadaanan po natin si Daddy at kakausapin mo siya ngayon, di ba? I'm sure hindi niyo po alam ang address niya kaya po sasamahan na lang kita." Nakangiting wika nito sa kanya. Napapikit na lang si Shine at wala nang nagawa kundi ang magmaneho. Wala na talaga siyang choice ngayon. Mapipilitan na lang siyang kausapin ng pulubing yon para matigil na ang anak niya. Sa halip na tumuloy sa office, dumiretso sila ni Miggy sa sinasabing tirahan ng pulubing ito sa ilalim ng tulay. Pinagtagping sako ang dingding ng bahay nito at tanging manipis na karton lamang ang higaan. "Daddy!" Excited si Miggy na tumakbo palapit sa pulubi pagkakita nito. Hindi na ganoon kadumi ang lalaki dahil nakapagbihis na ito ng damit. Naka-gray shirt at maong pants. May sapin na rin ito sa paa. Makikitang sabik na yumakap si Miggy sa lalaki na nag-alangan pa itong tumingin sa kanya. Mahaba pa rin ang buhok nito maging ang balbas, kaya napakadumi pa ring tingnan para sa kanyang lalaking to. "Daddy, sinusundo ka na namin ni Mommy. Let's go home na po." Wika ni Miggy sa lalaki. Kumunot ang noon itong tumingin sa kanya. "Omar, right?" Pagtatama niyang tanong sa pangalan nito. Nahihiyang tumango ang lalaki bilang tugon. "Pwede ka bang makausap?" Tanong niya sa lalaki. Si Miggy nakahawak na sa kamay ng lalaki at matamis na nakangiti sa kanya. Na tila ba sinasabing success ang plano nito. "Sige." Tipid na tugon ng pulubing nahihiya pa rin. Binalingan niya ang anak at inutusang sumakay ng kotse dahil may pag-uusapan lamang sila ni Omar. Agad pumayag ang anak niya pero hindi nito inaalis ang tingin sa kanilang dalawa. "Since wala kang matirahan," panimula niya ng balingan si Omar. Nakamata naman ito sa kanya. "Walang pamilya at pagkain kaya kukunin kitang magkukunwaring daddy ng anak ko. Don't worry, sisweldohan kita't libre lahat. Ang gusto ko lang palagi kang nasa tabi ng anak ko. Okay ba yun sa'yo?" Matapos magpaliwanag ay tanong niya. Ngayon ay tulala itong nakatitig sa kanyang kagandahan. Tipong sinisino siya. "Narinig mo ba ang sinabi ko?" Itinaas niya ang kamay at ipinatong ang dalawang daliri malapit sa mukha nito upang kunin ang atensyon ng tulalang lalaki. Tila kasi kay lalim ng iniisip. "Salamat, ma'am." Mahinang boses nito. "Shine ang pangalan ko. Yun na lang ang itawag mo sa akin at kung pumapayag ka na, kunin mo na lahat ng gamit mo at dalhin sa kotse ko." "Maliban sa suot ko, wala naman ako ibang gamit." Muli itong nagsalita at dagli siyang natigilan dahil pamilyar sa kanya ang boses nito or baka kaboses lang ni Mateo. Minsan pa siyang natigilan at tinitigan sa mga mata ang lalaki ng matagal kaya kumabog ang kanyang dibdib at napalunok. Bakit pati mga mata nito ay kay Mateo? Siguro iniisip niya pa rin ang asawa kaya tingin niya kamukha ito ng kanyang asawa. Nagkibit balikat na lang siya. "Kung ganun, tara na sa kotse." Pagkasabi niya, siya'y nagpatiuna. Kasunod niya ang lalaking pulubi. Nang makita sila ni Miggy, agad binuksan ang pinto ng kotse. Lumabas ito at patakbong nilapitan si Omar at niyakap.
Yes, sa wakas, may daddy na ako, sigaw ng anak niya. Nagpabuhat pa ito kay Omar hanggang sa sasakyan. Marahil hindi lamang makatanggi ang lalaki sa kakulitan ng anak niya. Dahil kahit siya, walang magawa sa kagustuhan nito. Sa bagay, maliit lamang na bagay yon. Sa halip na pumasok sa opisina, pinamili niya ng gamit si Omar. Dumaan sila ng supermarket at namili ng mga kakailanganin nito. Daddy, I think bagay po to sa'yo. Tuwang-tuwa si Miggy na siyang namili ng damit para sa lalaki. Napatingin naman sa kanya si Omar, nahihiyang umiti sa bata. Hinayaan nitong si Miggy ang pumili ng isusuot nito. Mukhang magkasundo ang dalawa habang namimili. Nakaupo lamang siya sa sofa na makikita sa loob ng butik. Kanina pa nagbabibrate ang cellphone niya at tumatawag ang kaibigan. Pero bukod kay Melba ay may incoming call pa siya at yon ang unknown number. Binaliwala niya lang yun, total ay hindi niya kilala. Tawag ni Melba ang sinagot niya. Nagtatanong lang naman ito kung papasok pa siya sa office pero sinabi niyang malabo. Akala ko ba, 3 hours lang ang program ni na Miggy. Sinulyapan niya si Omar at Miggy bago kinuhanan ng larawan at ipinasa kay Melba para hindi niya na kailangang magpaliwanag pa rito. Oh my G! Tili nito sa kabilang linya nang makita ang larawang ipinasa niya kay Melba. Yes, wala na akong choice. Kaya see you tomorrow. Dahil after namin dito, idadaan ko to sa barbershop at ipapakalbo ko ang lalaking to. Bahagyang may iritasyon ng kanyang boses. Malakas itong napahalakhak sa kabilang linya. Ang harsh mo bes kay Mr. Pulubi. Pag ikaw na in love dyan, pagtatawanan talaga kita ha. Sabi nito habang tumatawa pa rin. Imposible. O siya, mamaya na tayo mag-usap. At mukhang tapos nang mamili ng mga isusuot si Omar. Bye, Bes. Oo na, family bonding nyo ngayon kaya enjoy. Mapanudyo pa nitong sabi. Huminto nga ito sa pagtawa pero may tono namang nang aasar. Nang maibaba ang linya, kinuha niya ang card niya at iniyabot sa cashier matapos i-punch ang mga napili nitong damit. Pinagbihis na rin muna niya ito't dumaan pa muna sila sa restroom at ipinatapon ng luma nitong damit. Paglabas nito ng restroom, napapalatak ang anak niya. Wow, Daddy! Ang gwapo niyo po! Same tayo! Puri ni Miggy sa lalaking mukhang ermitanyo. Ngayong nabihisan niya ng maayos si Omar, lumabas ang matikas nitong katawan. Kulang na lang ito sa ligo, gupit at shave. Salamat, Miggy. Ngumiti ang lalaki at ginulo ang buhok ng anak niya. Bago binuhat gamit ang isang kamay at isang braso naman ito, bit-bit ang mga paper bags. Let's go! Wika niya sa dalawa at nagpatiunang lumabas ng mall. Dumiretso siya sa mamahaling barbershop at sinabi niya lahat ng gusto niyang ipagawa sa lalaking mukhang kriminal sa haba ng buhok at sa balbas. Mabuti sana kung yung mahabang buhok nito ay tuwid at makintab. Ang kaso lukot-lukot, bukod sa tila hindi nasasayaran ng shampoo. Nakakapandiri, pero yung anak niya, anong nakain at hindi nandidiri sa lalaking to? Habang inaantay si Omar, nagpabili naman ng merienda si Miggy sa kanya. Marahil sa kakulitan nito sa loob ng mall ay nagutom. Lumabas muna siya upang maghanap ng fast food. Naisipan na lang niyang maglakad, total nasa tawid lang naman yun. Ang haba ng pila, inabot yata siya ng kalahating oras. Pagbalik niya, tapos nang gupitan si Omar. Wala na ang mahabang buhok nito, maging ang mahabang balbas. Ganoon na lamang ang panghihilakbot niya nang ito ay makita. Dama niyang binalot ng matinding pananabik ang puso niya habang nakatitig sa lalaki. Mateo? Hiyaw ng utak niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Mami, di ba po ang gwapo ni Daddy? Pukaw sa kanya ni Miggy sa matagal na pagkakatitig niya kay Omar. Ilang beses siyang napalunok. Nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Kung si Mateo ito, bakit wala siyang reaksyong makita? Hindi pulubi ang asawa niya. Baka kamukha lang. Oo anak. Uuwi na tayo. Pagod na si Mami. Mabilis na siyang nagbayad sa counter at nagpatiuna sa kotse. Kasunod niya si Omar at Miggy. Habang pasakay ang dalawa, hindi niya talaga maiwasang titigan ng lalaki. Ngayon niya lang napansin na kahit ang kilos nito ay talagang kay Mateo. Dahil sa pangungulila niya sa asawa, kulang na lang yakapin niya ito kanina. Pero halatang hindi siya nito kilala. Puno ng katanungan sa kanyang isipan habang nagmamaneho pa uwi.
Manaka-naka niyang sinusulyapan si Omar sa view mirror na yakap ang anak niya na ngayon nakatulog na pala sa biyahe. Nakasandal ito sa dibdib ni Omar at yakap naman ito ang anak niya. Makikitang komportable talaga si Miggy sa lalaking to kahit hindi pa man kilala. Pagdating sa bahay, kinuha niya sa mga bisig ni Omar si Miggy pero hindi pumayag ang lalaki. Sinabi nitong ito na lang ang maghahatid sa kwarto ng anak niya. Sinamahan na lang niya ito. Pinanood kung paano nito ilapag ng dahan-dahan si Miggy sa ibabaw ng kama. Nakita niyang hinawi nito ang buhok ni Miggy bago nilagyan ng unan sa gilid at doon pinayakap ang anak niya. Tsaka siya binalingan ni Omar at humakbang palapit sa kanya. Natulala siya. Hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. May nais lumabas sa kanyang lalamunan, ngunit walang nanulas sa bibig niya. Umaasa siyang makikilala siya nito. Umaasa siyang sasabihin ni Omar na ito si Mateo, pero nabigo siya. Hindi ko alam kung papaano magpapasalamat sa iyo, sa inyo ni Miggy. Salamat sa pagtanggap ninyo sa akin at sa tiwala. Pangako, magiging mabuting ama ko sa anak mo, Shine. Thank you. Gustong pumatak ang mga luha niya sa mga sandaling yon. Nandoon ang pagnanais na hawakan at yakapin si Omar, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi nito alam kung gaano siya sobrang nangungulila sa kanyang asawa. 5 years itong nanatili sa puso niya at umaasang si Mateo ang nasa harapan niya. Sana si Mateo na lang. Isang oras ang lumipas, natagpuan niya ang sariling umiiyak sa loob ng kanyang silid. Yakap ang larawan ni Mateo. Tila ba nanumbalik ang sakit ng nakaraan pagkakita niya sa anyo ni Omar. Mas lalo siyang umasa na buhay si Mateo. Umaasa na makita itong mulit mayakap at makasama. Nakatulugan na rin niya ang pag-iyak at marahil dahil na rin sa pagod galing sa program kanina. 9:00 na ng gabi nang magising siya. Nanatiling yakap niya ang larawan ng asawa. Malungkot siyang bumangon at maayos na inilapag sa tabi ng lampshade ang larawan ni Mateo. Pero nagbago ang kanyang isip na inilagay iyon sa loob ng kanyang drawer. Ayaw niyang magkaroon ng mga katanungan kay Omar. At baka makita pa nito ang larawan ng dating asawa. Ma'am, hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Buhay si Sir Mateo. Paglabas niya ng kwarto, salubong kaagad ni Yaya Lorna. Kilala nito si Mateo dahil bago pa man sila ikasal ng asawa, naghanap sila ng yaya ni Miggy. Ilang buwan itong nakasama ang amo. Yaya, hindi po si Mateo ang nakita ninyo, si Omar. Nga pala, kinuha ko siyang daddy ni Miggy. Kaya simula ngayon, wala nang mambubuli sa anak ko lalo na sa school. Anya rito. Sayang, akala ko talaga si Sir Mateo, kaya pala hindi niya ako nakilala kanina. Malungkot at desmayado nitong Saad. Si Miggy, gising na ba? Pag-iiba niya ng topic. Opo ma'am, sabay silang kumain ng daddy niya. Ang dami pong nakain, si Sir Mateo kasi ang nagluto. Nalaglag ang panga niya. Omar po yaya. Wag na wag mong babanggitin si Mateo sa kanya ha. Ayoko ng issue. Pagkasabi, tinalikuran niya ito at tinungo ang kwarto ng anak niya. Naglalaro ang dalawa. Nakasakay si Miggy sa likod ni Omar at tumatakbo ang lalaking may hawak na laruang sword. Matagal siyang nakatayo lang sa may pinto. Pinanonood ang mga ito at may kung anong damdamin siyang nabubuo para kay Omar. Dahil baka mukha ito ni Mateo. Bago pa siya namalayan ng dalawa na nasa likuran nito, umalis na siya sa pinto. Nag-e-enjoy naman ang anak niya kaya hayaan na lang niya. Nagtungo siya sa kusina dahil kumakalam ang tiyan niya. Nakita niya pa ang pagkaing binili sa fast food kanina. Mukhang hindi nakain ng kanyang anak kaya yun na lang ang nilantakan niya. Maya-maya, narinig niya ang boses ng kanyang anak na papalapit. Patuloy itong nakikipaghabulan kay Omar. Natigil lang ang lalaki pagkakita sa kanya. Napatingin ito sa hawak na baril-barilan. Shine, pasensya ka na. Hingi nitong paumanhin. Daddy, okay lang po kay Mami. Hindi po siya magagalit. Di ba po, Mami? Hinila nito si Omar sa kamay at inilapit sa kanya. Kinuha ni Miggy ang kanyang kamay at hindi niya inaasahang pagpapatungi ni Miggy ang palad nilang dalawa. Kaya napatulala naman siya. Kahit ang init sa palad ni Omar, tila pamilyar sa kanya. Kaya mabilis niya iyong binawi. Hindi ako galit anak. Pwede kayo maglaro. Mabait niyang Saad. Nahuli pa niyang nakatitig sa mukha niyang lalaki. Masaya namang hinila ni Miggy palayo ang lalaki.
Tsaka lang napagtanto ni Shine na ang lakas pala ng kabog sa kanyang dibdib. Na ngayon, unti-unti niyang kinakalma ang kabang yun. Pagkatapos niyang kumain, bumalik siya sa kanyang kwarto. Muli na namang tumawag ang unknown number. Pangatlong attempt na yun, kaya naman napilitan na siyang sagutin. Hello? Bungad niya. Kung gusto mong makitang buhay ang asawa mo, pumunta ka ngayon din dito at magdala ka ng 2 milyon. Malamig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Asawa ko? Napatayo siya sa kinauupuan niya. Oo, si Mateo Lacuesta. Di ba matagal mo na siyang hinahanap? Kinabahan siya, naging interesado. Pero bakit kailangan ng 2 milyon? Kung totoong nasa iyo ang asawa ko, bigyan mo ko ng pruweba. Hamon niya sa kausap. Sure. Alam mo bang kasama siya sa sumabog na sasakyan? Kaya naka-wheelchair na lang ang asawa mo at hindi mo na rin makikilala ang kanyang muka dahil nagkaroon siya ng paso. Paliwanag ng lalaki. Wala akong pakialam. Gusto kong makita ang asawa ko. Wika niya sa kausap. Kalaunan, nagpadala ito ng mga larawan sa messenger niya. Isang lalaking nakakahabag ang itsura. Nakaupo sa wheelchair, sunog ang kalahating muka na ngayon ay peklat na lamang. Dama niya ang habag na nararamdaman sa mga sandaling yun. Kahit magbayad siya ng magkano, gusto niyang makuha ang asawa ngayon din. Dala ang 2 milyon na hinihingi ng taong tumawag kay Shine, tinungo niya ang lugar na pinagdalhan nito sa lalaki. Ang 2 milyon ay kabayaran niya daw sa pag-aaruga nito sa kanyang asawa at pagpapagamot sa hospital ng halos 1 taon dahil nakoma si Mateo. Pero lingid kay Shine na ang lalaking ito ay si Hector. Matagal ng panahon na nag-release ng mga flyers si Shine para sa nawawalang asawa. Nakalagay sa flyers na handa siyang magbayad ng 2 milyon sa taong makakapaghatid nito sa kanya. At nakita iyon ni Hiner, 2 taon pa lang ang nakalilipas. Nag-search ito tungkol sa asawa ni Shine na si Mateo. Kaya alam nito ang impormasyon tungkol sa nawawalang asawa ni Shine. Si Hiner ang lalaking tumawag kay Shine na nagka-interes sa 2 milyon. Naisip nitong lokohin si Shine at papaniwalaing asawa nito si Hector na kanyang kapatid. Nasabugan si Hector sa isang gasolinahang pinapasukan kaya nawala ang maganda nitong muka. Nasunog ang kalahati na ngayon ay halos hindi na makilala. Malaking halaga ang kailangan ni Hector upang maipagamot at maibalik sa dati ang lahat. Pero dahil kapos sa pera, si Shine ang gagamitin nila para maibalik si Hector sa dati. Galingan mong umarte sa harapan ng babaeng yun. Ipakita mong miss na miss mo siya. Mando ni Hiner kay Hector. Tumango ang lalaking naka-wheelchair. Ayaw nito sa plano ni Hiner dahil panluloko ang gagawin nila. Subalit kung hindi siya papayag, mananatili siyang lumpo at sunog ang mukha niya. Tama ang kuya niya, si Shine ang kanyang pag-asa. Hindi na siya makakapagtrabaho kung hindi makakalakad muli at lalong walang tatanggap sa kanya kung sunog ang kalahati ng mukha niya. Kaya wala siyang choice kundi sundin ang sinasabi nito para na rin sa kanyang ikakabuti. Pagdating ng sinasabi nitong Shine, napatulala si Hector sa ganda ng babae. Malayo pa siya, lumuluha na ito. Sinulyapan siya ni Hiner at sa mga mata nito, sinasabing magsimula na siyang umarte at galingan niya, yung kapanipaniwala. Mateo? Bulalas ni Shine pagbaba pa lang ng sasakyan. Kita niya ang asawang nakaupo sa wheelchair. Halatang nasunog ang kalahating muka. Hindi na ito kasing gwapo dati, pero nandoon pa rin ang karismang taglay ni Mateo. Nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha sa awang nararamdaman para sa asawa. Ang tagal ng panahong inasam niyang makita itong muli. Tama lang na hindi siya nawala ng pag-asa dahil dininig ng Diyos ang kanyang mga dasal. Malalaki ang hakbang na nilapitan nito pero isang lalaki ang humarang sa kanya. Hindi mo madadala si Mateo hanggat hindi mo na ibibigay sa akin ang pera. Tumango siya at kinuha ang attache case na naglalaman ng 2 milyon. Ayaw kasi nitong tumanggap ng tseke kaya kinailangan niyang mag-withdraw. Ginamit niya ang perang ipon nila ni Mateo na hindi pa nagagalaw kahit kailan. Aanhin niya naman ang pera kung buhay ng asawa niyang nakataya. Nang maiabot ang pera at mabilang ni Hiner, ito ay napangisi. Salamat. Ngayon pwede mo nang makuha ang asawa mo. Sabi nito sa kanya. Walang sinayang na sandali si Shine at patakbong nilapitan ng lalaking sa pag-aakalang si Mateo. Niyakap niya ito habang humahagulgol. Si Hector ay ganoon din.
Niyakap niya ang babaeng nihinagip, hindi niya aakalaing sagot sa kanyang mga dasal na madugtungan ng kanyang buhay. Hinaplos niyang mahaba't malambot nitong buhok at mahigpit na yumakap at katulad nito ay umiyak din. Matagal silang nagyakap ni Mateo hanggang sa halos wala nang mailuha pa si Shine. "Buhay ka? Miss na miss kita, Mateo." Hinaplos ni Shine ang magkabilang mukha ng asawa at pinakatitigan ang basa sa luha nitong mga mata. "Hindi ka ba nandidiri sa akin sa itsura ko?" Tanong ni Hector sa babae. Ramdam niyang mainit at malambot nitong palad na humahaplos sa magkabilang pisngi niya. Patuloy na pumapatak ang mga luha ni Shine ng umiling. "Mahal na mahal kita, Mateo. Isa lang ang mahalaga sa akin ngayon, na makitang buhay ka." Wika ni Shine. "Wala na akong silbi. Hindi ako makakalakad. Ang mukha ko iba na." Awang-awa sa sariling saad ni Hector. Totoong iyon ang nararamdaman niya. Awang-awa siya sa kanyang sarili. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Makakalakad ka. Magiging maayos lahat. Babalik ka sa dati, okay? Uuwi na tayo." Sandali pang niyakap ni Shine ng asawa bago itulak ang wheelchair malapit sa kanyang sasakyan. Dahil dito, nagkaroon ng pag-asa si Hector na bumalik sa dati ang mukha niya at magkaroon ng pag-asang makakalakad na muli sa pamamagitan ni Shine. Nangako naman siya sa kanyang sarili na pakamamahalin ng babae at aalagaan kapalit ng lahat ng naitulong nito sa kanya na siya'y mapabuti. Inalalayan ni Shine ang asawa pasakay ng kotse. Malakas naman ang braso ng lalaki kaya naisampa niya ito sa sasakyan. "Mateo, marami nang nagbago sa loob ng ilang taon. May anak na tayong dalawa. At pasensya ka na kung pansamantala hindi ka pwedeng makita ni Miggy. I'm sure matatakot siya sa'yo. Kailangan mo munang ibalik ang dati mong muka." Nang maisakay ni Shine sa kotse ang asawa ay saad niya sa lalaki. Alam niyang mauunawaan siya nito. Hindi pa ito nakita ng kanilang anak kahit minsan at nag-aalala siya sa magiging reaksyon ni Miggy, lalo pat nagustuhan nito si Omar. Sa ngayon ay kailangan ng plastic surgery ni Mateo para bumalik ang mukha nito nang sa gayon hindi na matatakot si Miggy sa ama nito. Kapag naibalik na sa dati ang anyo ni Mateo, tsaka niya iyaharap ang lalaki sa kanilang anak. May kilala siyang doktor na makakatulong dito, si Doktora Anjanet Bermido. "Naiintindihan ko, Shine." Tugon ni Hector na kanyang ipinagpasalamat. Hinawakan nito ang kanyang palad at marahang pinisil. Ganoon din ang ginawa niya bagong initian ng asawa. Kahit ganito ang naging sitwasyon ni Mateo, sobrang saya pa din niya na sa wakas, buhay ang kanyang asawa. "Salamat, love." Mangiyak-ngiyak niyang sabi at niyakap ang lalaki. "Love?" Usal ni Hector sa kanyang sarili. Marahil yun ang tawagan ng dalawa. Kaya naman, iyon na rin ang itatawag niya kay Shine. Sa halip na iuwi si Mateo, dinala ni Shine ang asawa sa hospital. Bagaman busy pa si Doktora Bermido, mataman silang nag-antay. Inabot pa sila ng mahigit 3 oras bago nakabalik ang doktor galing sa OR. "Sunshine?" Bulalas ng kanyang kakilalang doktor. Napasulya pa ito sa kasama niyang lalaking naka-wheelchair. Sinabi niyang pakay rito at kahit si doktora ay awang-awa sa sinapit ng kanyang asawa. At madaling araw na siyang nakauwi. Nagulat pa siya nang kusang bumukas ang pinto ng akma iyong itutulak. Sa dulo'y nakita niya si Omar na siya palang nagbukas ng pintuan. Saglit siyang natigilan habang napapatitig sa lalaki dahil nagulat siyang ito'y mabungaran. "Alas 3 na. Ganito ba ang oras ng uwian sa opisina?" Nagtatanong ang tono ng boses ni Omar na ikinalunok niya. Bakit kasi pati boses nito halin tulad ni Mateo? "May sarili naman akong susi. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Pero salamat na rin." Aniyang hindi na lang pinansin ang nararamdaman niya. Pumasok na siya at humakbang upang ito'y talikuran. Gusto na niyang magpahinga. "Pwede bang magtanong? Nasaan ang tunay na ama ni Miggy?" Hindi pa siya nakakalayo nang magsalita si Omar. Muli siyang lumingon sa lalaki. Gusto sana niya itong tarayan dahil trabaho lang dapat nito ang inaasikaso. Ang kaso, hindi niya magawa kay Omar. May kung anong pumipigil sa kanya. "Mahabang istorya. Gusto ko sanang ikwento sa'yo pero pagod ako't gusto ko nang magpahinga. Okay lang ba?" Tanong na lang niya sa lalaki. Tumango ito kaya mabilis ang mga hakbang na tinungo ni Shine ng kanyang kwarto. Hindi niya nasinilip pa ang anak niya.
Naiwan si Omar na sinusundan ng tingin si Shine. Bakit ganito ang nararamdaman niya para sa babae? Simula nang makita ito sa unang pagkakataon, tila ba naging bahagi na ito ng kanyang buhay. Pero kahit pilit niyang isipin, wala siyang maalala. Tanging sa panaginip niya lang ito nakikita. 5 taon na ang lumipas, simula nang magising siya sa hospital. Dinala siya ng nagngangalang Sandra at nagpakilalang asawa niya. Tinulungan siyang gumaling, makalakad at tuluyang makarecover sa kanyang mga galos. Sinabi ng babae sa kanya na nadisgrasya silang dalawa habang magkasama. Namamasyal lamang daw silang dalawa nang bumangga sa pader ang kanyang kotse dahil nawalan iyon ng preno. Kaya nakoma siya ng halos 1 taon. Si Sandra ang nag-alaga sa kanya. Pero sa loob ng 2 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa ni Sandra, wala siyang naramdaman na kahit nakatiting na pag-ibig dito dahil sa babaeng umiiyak sa kanyang panaginip na hindi niya magawang hagkan si Sandra. Lalong galawin, hindi niya ginawa. Madalas silang mag-away. Pakiramdam niya sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, naging kalbaryo ang kanyang buhay. Simula noon, naging mapagmatsyag siya. Binantayan niya ang bawat kilos ni Sandra. Isang araw, nahuli niyang may kausap ito tungkol sa kanya. Manluloko si Sandra dahil hindi naman pala sila mag-asawa, kundi pinaniwala lamang siya nito. Ang Omar na asawa nito matagal nang patay at siya ang ipinalit ng babae. Dahil dito, nagpasya siyang takasan ng babae at lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran. Kung saan-saan siya napadpad, tinulungan siya ng isang bading at pinagsayaw sa club para pagkaperahan. Kung sino-sinong matatandang babaeng mga amoy lupa ang pinagtitable sa kanya. Hindi niya masikmura ang klaseng trabahong ibinigay sa kanya ng bakla. Kaya sa muli, siya'y tumakas. 1 taon din siyang nagtiis sa trabahong yun bago niya piniling maging kargador. Sobrang hirap ng trabaho. Maliit ang sweldo pero may pagkain naman. Sa trabahong ito siya tumagal, kundi pa naging sakib ang amo niyang lalaki. Isinama siya nito sa bar para sa kasiyahan, ngunit nakapatay ito. At bilang kabayaran ng pagtanggap nito sa kanya, kailangan daw niyang akuin ang kasalanang hindi niya ginawa. Pinadampot siya sa mga pulis, ngunit nanlaban siya. Pilit siyang tumakas at nagtago sa imburnal para lang hindi mahuli. Dahil sa putik na bumalot sa kanya at sa masangsang na amoy, ay naligtas siya. Dito'y mas pinili niyang mag-isa para hindi abusuhin ng tao dahil hindi niya alam kung sino ba talaga siya. Nagsimula siyang maging pulubi, namamalimos sa daan, at upang itago ang mukha sa mga pulis na nais siyang dakpin, ay nagpahaba siya ng balbas at buhok. Kaya simula noon, hindi na siya nakilala ng mga pulis kahit na nakakasalubong pa siya nito. Naging maayos lang ang lahat sa kanya nang dumating sa buhay niyang mag-ina, si Miggy at Shine, at ang malaking katanungan sa kanya kung bakit si Shine ang babaeng nasa panaginip niya. 3 oras lang ang naging tulog ni Shine nang ito ay magising. Agad naligot nagbihis dahil papasok siya sa trabaho. "Yaya, si Miggy?" Tanong niya paglabas ng kwarto nang mabungaran si Yaya sa kusina. "Tulog pa ma'am, napuyat kasi siya kakaantay sa'yo kagabi." Sabi nito na ipinagtimpla siya ng kape. Napabuntong hininga si Shine sa narinig. Nawala na sa isip niyang kanyang anak kagabi. Nandiyan naman si Omar ah. Hindi ba siya sinamahan ng daddy niya? Umupo na siya sa harap ng mesa nang ilapag nito ang tasa ng kape. "Oo nga po, pero sanay siyang umuwi ka ng maaga. Kung wala si Omar, baka tinakasan niya na naman ako at nagpunta sa office mo." Nasa po niya ang noo. Dapat pala may contact siya kay Omar para natatawagan niya ito. "Okay, kapag nagising, sabihin mong babawi si Mami. Mamaya sa labas kami kakain, kasama ang daddy niya." Kasalukuyan na siyang humihigop ng kape. "Sige ho ma'am, tsak matutuwa si Miggy." Matapos simutin ng kape, lumabas na siya ng bahay dala ang mga gamit para sa opisina. Nang mapatigil sa may pintuan habang nakatingin sa garahe. Mula sa kinatatayuan, nakita niya si Omar na nililinis ang kanyang sasakyan. Basa ang walang pangitaas nitong katawan at litaw ang iilang abs. Pulubing may abs? Ano yun? Nag-workout si Omar? Para siyang tangang binilang ang matitigas na nakabukol sa parting tiyan nito. 6-pack. "Good morning." Bati nito nang malingunan siya. Kaya patay mali siyang binawi ang tingin. Dali-dali namang kinuha ni Omar ang damit na nakasampay sa gilid at nakatalikod na isinuot bago humarap sa kanya.
Nakita kong marumi ang sasakyan mo kaya nilinis ko na. Pasensya ka na kung pinakialamanan ko. Saka nga pala, marunong akong mag-drive. Pwede kitang ihatid. Offer nito sa kanyang nakangiti. Ang mga ngiting iyon ni Mateo ang pinakamagandang tanawin na nakikita niya noon. Kaya natulala na naman siyang nakatitig dito. Kung may kakambal lang si Mateo, iisipin niyang twins nito si Omar. Hayon na naman ang damdamin niyang hindi mapigilan. Samantalang kasama at natagpuan niya na si Mateo kagabi lang. Naalala niya ang asawang nasa hospital, kaya pumormal siya. Hindi na, salamat na lang Omar. Kinuha niya ang isang cellphone sa bag at iniabot sa lalaki. Pwede mo kong tawagan anytime kapag may kailangan si Miggy. Please lang, wag mo siyang iwawala sa paningin mo Omar. Pakiusap niya. Sinabi niya rin sa lalaki na madalas tumatakas ito at pinupuntahan siya sa office. Nangako naman si Omar na babantayan ng maayos si Miggy. Pagkatapos nilang mag-usap, tsaka siya umalis na kumuway pa ang lalaki. Napangiti naman siya dahil hindi ito ang Omar na hiyang-hiya sa kanya sa tuwing magkaharap sila dati. Hindi siya nagkamaling kunin itong ama ni Miggy. Pero kapag dumating ang araw na okay na si Mateo, na naibalik na ang mukha nito, kailangan nang magpaalam ni Omar sa kanila. Dahil nangako si Shine nakakain sila sa labas ng dinner kasama si Omar, ay dinalaw niya lang si Mateo sa hospital. Okay naman ang lahat ng examination ni Mateo, kaya naka-schedule na ito sa surgery sa susunod na araw. Kumuha na lang siya ng private nurse para may mag-aasikaso sa asawa habang nasa trabaho siya or nasa bahay. Salamat Shine, hindi ko alam kung papaano ko magpapasalamat sa'yo. Sabi nito sa kanya, mahal kita Mateo, pamilya tayo, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nitong may peklat. Excited na siyang bumalik ang dating mukha ni Mateo. Ilang araw na lang. Ginanap nito ang palad niya at dinala sa labi. Mahal din kita Shine. Kapag naging okay na ako, babawi ako sa iyo at sa anak natin. Gustong pumatak ng mga luha niya sa saya. Marahan siya nitong kinabig habang tinititigan. Matagal silang napako habang nakatitig sa isa't isa. Pero nagugulumihinan siya kung bakit ng mga sandaling yun pumasok sa isip niya si Omar. Kaya bahagya siyang lumayo sa lalaki. Uuwi na ako Mateo. Nangako ko kay Miggy na sa labas kami kakain ngayon dahil madaling araw na ako nakauwi kagabi. Saad niya at inayos ang sarili. Naiintindihan ko Shine. Wika nito, tsaka siya tumalikod at nagbilin sa nurse. Dinig iyon ni Hector na tanawang babaeng palayo. Naramdaman niya sa bawat araw na nakakasama niya si Shine, nagkakaroon na siya ng damdamin para rito. At alam niyang tama lang dahil sa kabutihang nagawa nito sa kanya. Sana balang araw kapag nalaman nito ang totoo, mapatawad siya nito. Sasabihin niya rin pero hindi pa ngayon. Aminado siyang kailangan niyang babae upang maibalik ang dating siya. Mommy! Excited na sigaw ni Miggy pagdating niya. Bihis na pareho ang dalawa. Katabi nito si Omar na bumagay sa suot nitong light blue polo at pants. Mommy, ready na po kami ni Daddy. Wait ka po namin dito sa kotse. Hinila na nito si Omar pasakay sa kotse, kaya naputo lang titigan nilang dalawa. Tsaka siya pumasok sa loob ng bahay. Naligo muna dahil galing siya ng hospital at tsaka nagbihis. Nakangiti pa si Yaya nang lumabas siya sa kwarto. Alam mo ma'am, para po talaga kayong totoong pamilya ni na Omar. Huwag ka po sanang magalit. Sana kapag magmahal ka po uli, si Omar na lang. Nakikita ko po kasi sa kanya na mabuti siyang ama ni Miggy. Wika ni Yaya sa kanya. Hindi siya nakakibo. Wala kasi itong alam na natagpuan niya na si Mateo. Tsaka na lang niya sasabihin kapag iuwi niya na ang asawa sa bahay. Dahil kahit sa kaibigan, wala siyang binabanggit tungkol sa lalaki. Kaya tanging tango lang ang naging tugon niya. At sinabing wag na silang intayin at magpahinga na ito pagkatapos kumain. Nagpresenta naman si Omar na ito nang magmamaneho para makapagpahinga siya, kaya hinayaan na lang niya. Nasa passenger seat siya, ang anak naman niya gustong katabi si Omar, kaya naman nakakandong ito sa kanya. Daddy, gusto ko pong mag-rides. Paalis pa lang sila pero tila hindi na mapakali sa kinauupuan nito si Miggy. Naroong tumayo at dumukwang sa nagmamanehong lalaki. Maliban sa rides, gusto din daw nitong magpabili ng toys. Lahat yun umuo si Omar. Ang bata na may tuwang-tuwa at pinugpog ng halik ang lalaki.
Thank you, Daddy. I love you, Daddy. Kumapit pa ito sa leeg ni Omar at sinilip ang mukha ng lalaki. I love you too, Miggy. Tugon ni Omar na ginulo pa ang buhok ng kanyang anak kaya kontentong bumalik sa upuan nito ang bata. Hindi niya akalain na may ganitong ganap sa pagitan ng dalawa. Gusto niyang magprotesta. Nagkukunwari lang si Omar na ama ni Miggy pero pati puso ng anak niya nakuha na nito. Paano kung kailangan na nitong umalis sa kanila pagkatapos ng operasyon ni Mateo? Sa ngayon, ayaw niya na munang isipin yun. Sa amusement park sila dumiretso upang pagbigyan ang gusto ng anak niya. Nag-rides ang dalawa habang siya kinukuhanan ng larawan ng dalawa na tila mag-ama. Palibhasa hawig na hawig si Miggy kay Mateo kaya makikitang mag-ama talaga ang dalawa. 2 oras ang ginugol nila sa amusement park at nag-enjoy ng husto ang anak niya. Tsaka lang ito nagutom at nag-ayang kumain sa Korean restaurant. Si Miggy din ang pumili ng restaurant na kakainan nilang 3 kaya nakakapagtakang marunong gumamit ng chopstick si Omar. Saan siya nakakita ng pulubing marunong mag-drive at mag-chopsticks? Punong-puno siya ng kuryosidad sa pagkatao ng lalaki. Matagal siyang napatitig dito dahil ibang-iba na ang kilos nito. Halos hindi niya magalaw ang bibimbap na nasa kanyang harapan. Uy, si Mami, nakatitig kay Daddy. In love ka po, no? Tudyo ni Miggy. Mukhang kanina pa nakamata ang kanyang anak na sa sobrang seryoso, hindi niya namalayan. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa lalaki at binaliwala na lang ang kakatuwang nararamdaman. Alam mo anak, kumain ka na lang. Binalingan naman ni Miggy si Omar na nakatingin sa kanya. Daddy, in love ka po ba kay Mami? Tanong nito sa lalaking katabi. San mo naman natutunan yung love? Tanong ng lalaki kay Miggy. Nainalis ang mga mata sa kanya. Siyempre po, pinapanood ko. Proud pang sabi ni Miggy. Naging balisa si Shine sa kinauupuan na gustong magbanyo. Para makaiwas ay tumayo siya at nagpaalam na tutunguhin ng CR. Nahihirapan siya sa damdamin niya kung bakit sa tuwing makikita si Omar, tila kasama niya si Mateo. Yes, in love ako sa mami mo. Hindi pa man siya nakakalayo, sumagot na si Omar na kanyang ikinatigil. Kung talagang in love ka kay Mami, kiss mo po siya. Mando ni Miggy. Dagli siyang napalingon sa anak ng masama ang tingin. Miggy? Matigas ang boses niya, pero tila hindi naman apektado si Omar, nanginitian siya. Okay lang ba, Mami? Tanong ni Miggy. Gigil siyang tinalikuran ng dalawa na hindi pinansin ang sinabi ng anak niya. Nagkulong siya sa banyo at pagkalabas niya, inaya na niyang umuwi ang dalawa. Wala siya sa mood dahil sa kakulitan ng anak kanina sa restaurant. Dagdagan pa lahat ng mga pagdududa niya sa katauhan ni Omar. Bakit ganun kung kailang bumalik na si Mateo? Sa kotse ay malungkot si Miggy dahil hindi ito napagbigyan kanina sa restaurant. Sinabi nito kay Omar na galit ito sa bata. Narinig niyang nagpalusot ang lalaki na nahihiya siyang mag-kiss kanina sa restaurant dahil maraming tao. Pero humirit si Miggy na sa bahay gawin ang kiss at pipikit na lamang ito. Hindi malaman ni Shine kung maiinis sa anak or pagbibigyan na lang. Pero alam niyang si Miggy yung tipo ng bata na hindi tumitigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Pagdating sa bahay, pinagsalikop nito ang mga kamay nilang dalawa at inutusan na silang mag-kiss. Nakapikit na noon si Miggy. Si Omar naman, tinatansya kung kanyang ikagagalit. Okay fine, isang kiss lang. Pagod niyang sabi para mapagbigyan ng anak niya. Dumilat ang isang mata ni Miggy. Thank you, Mommy. Now Daddy, kiss your bride. Sabi nito at ipinikit na muli ang isang mata. Tsaka siya dinampian ng halik ni Omar sa labi. Pagkatapos ng halik na yon, tila naibalik si Shine sa kanyang nakaraan. Dama niya ang paninigas ng kanyang mga kalamnan dahil sa kakaibang pakiramdam. Sino ka bang talaga, Omar? Sa kwarto'y umiiyak na naman si Shine habang inaalala ang asawa na ngayon ay nasa hospital. Pakiramdam niya ay nagtaksil siya rito. Kailangan niyang iwasan ng lalaki. Hindi siya pwedeng ma-inlove sa iba. May asawa siya. Kasal siya kaya hindi pwede. Sa mga sumunod na araw, tuluyan niyang iniwasan si Omar. Palagi siyang nasa hospital kasama ang asawa. 2 araw bago ito naoperahan, nag-usap silang dalawa.
Ramdam niyang panlalamig ng kanyang damdamin para kay Mateo. Alam niyang dahil kay Omar. Pakiramdam niya kasi, simula nang mahalikan siya nito, ay hindi na nawala sa kanyang isipan ng lalaki. Kaya naging madalang ang pag-uwi niya sa bahay. 8 oras ang itinagal sa full reconstruction surgery ni Mateo at 1 buwan bago iyon maghihilom. Sa mga panahong yon ay halos na igugol niya ang lahat ng oras kay Mateo para na rin maiwasan si Omar. Madalas madaling araw na siyang nakakauwi sa bahay kaya umaga na silang nagkikita ni Miggy. Ipinaliwanag na lang niya sa kanyang anak na kailangan niyang magtrabaho. Tinatawagan na lang si Omar kapag may kailangan sa kanyang anak. Pagkatapos ng 1 buwang pag-iintay, excited na siyang makita ang mukha ni Mateo. Naiiyak siyang hindi mawari. "Excited ka na ba, love?" Tanong ni Shine sa asawa. Nakabalot pa ng benda ang buong mukha nito. Tanging mga mata lang ang nakalabas, ilong at ang labi. "Kinakabahan ako, Shine. Baka hindi na bumalik sa dati ang mukha ko." Anito sa kanya. Napangiti si Doc Bermedo na nasa kwartong yun. "Don't worry, Mateo. Alam kong successful ang operasyon." Ngumiti siya at humugot ng malalim na hininga. Siya man ay kinakabahan din. Habang sinisimula ng pagtanggal ng benda, ay nakahawak siya sa isang kamay ni Mateo. Malaki ang ginastos niya rito, kaya naman dasal niya na sana successful. Katahimikan ang namagitan sa kanila nang tuluyang tumambad sa kanya ang mukha ni Mateo. Matapos matanggal ang nakabalot sa mukha nito. Naiiyak na nangingiti siya sa saya. Pero ang katotohanang bumalik na si Mateo ay kapalit ng paglisa ni Omar ay may kung anong kurot sa kanyang damdamin. Bakit ganun? Masaya siyang okay ng lahat pero hindi niya kayang mawala si Omar. In love na kaya siya sa lalaki? Dahil ba iyon sa halik sa kanya? Nang matapos ay tinitigan ni Hector ang kanyang muka sa ibinigay na salamin ni doktor. At nagulat siya sa sariling muka. Hindi siya yun at mukhang ibang tao. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang mapasulyap kay Shine na naiiyak. "Mateo?" Saad nito. Tsaka lang niya na-realize na wala na ang Hector na sira niyang muka. Kundi ngayon ay siya na si Mateo. Yun ang bago niyang muka at kailangan niyang tanggapin yun. Napansin ni Shine na tila hindi naging masaya ang reaksyon ni Mateo. Ibang-iba sa ine-expect niya. Marahil na nibago dahil kalaunan ay ngumiti na ito't nagpasalamat sa kanya. Ilang oras ang lumipas, kausap niya na si Dr. Arjanet. Niyakap niya ito at labis na nagpasalamat. Nabanggit din sa kanya ng doktora na may kapatid si Mateo na nagngangalang Hiner na dumalaw sa hospital habang wala siya. "Hiner?" Taka niyang tanong dahil solong anak si Mateo. Bukod pa ron, itinakwil na si Mateo ng mga magulang at nasa Amerika na ang mga ito. "Dok, nagkakamali kayo. Walang kapatid si Mateo." Nagkibit ito ng balikat. "Well, siguro nga nagkamali lang ako." Ngumiti siya at nagpasalamat na lang kay doktora. Isinaayos na rin niya mga gamit ni Mateo dahil maya-maya lang aalis na sila. Pero hindi talaga nawala sa isip niyang sinabi ng doktora kanina. "Mateo, excited ka na bang makita si Miggy?" Tanong niya sa asawa habang pauwi na sila. Sa tingin niya ito na ang tamang panahon para magkakilala si Miggy at ang tunay nitong ama. At si Omar, kailangan niyang paalisin na sa bahay. Bibigyan niya na lang ito ng ibang trabaho sa office. "Oo, Shine. Gusto ko nang makita ang anak ko." Ani Hector na inaaral na muna sa sarili bago yun sabihin. Ngumiti si Shine. Tsak matutuwa si Miggy kapag nakita nito ang tunay na ama. Pagdating sa bahay, si Omar pa mismong nagbukas ng pinto kaya napatanga ito pagkakita sa kanyang asawa. "Mateo, si Omar nga pala. Nag-hide ako ng dad ni Miggy habang wala ka. At ngayong nandito ka na, paalisin ko na siya." Parehong nagkatitigan ng dalawang iisa ang muka. Si Mateo ay naging balisa at si Oma naman walang kurap na tumitig sa lalaki. Alam niya sa sariling nagpapanggap siyang ama ni Miggy. Pero bakit kailangan gayahin ng lalaking ito ang mukha niya? Or kung may kambal ba siya na hindi niya lang maalala? "Kamusta ka?" Bati nito sa kanya. Pati boses, may hawig sa kanyang boses. May kurot sa puso niya. Ngayong kailangan niyang lisanin ang tahanang napamahal na sa kanyang mag-ina. "Mabuti." Tugon niya nang tumango. Hindi niya na kailangan magpaalam kay Miggy. Mas okay kung aalis siyang tulog ito. Kung ito nga ang tunay na asawa ni Shine, wala siyang dapat ipag-alala.
Tumalikod siya at tinungo ang kanyang silid. Isosurrender niya ang mga gamit na ipinahiram nito sa kanya at magpapaalam na siya. Welcome back, love. Pagdating sa silid nilang dalawa ay sabi ni Shine kay Mateo. Inilibot nito ang paningin sa buong silid nila. Tinitigan ng bawat sulok, hinaplos ang kama at bumaling sa kanya. Namiss ko to, kayo ni Miggy. Saad nito? Titingnan ko lang si Miggy sa kwarto niya at ipakikilala kita. Magbihis ka muna. Ani Sunshine bago lumabas. Saktong lumabas din si Omar sa kabilang silid. Napatitig siya sa lalaki. Shine, pwede ba kitang makausap? Tanong nitong nagpatiuna sa labas, kaya naman sumunod siya rito. Sa halip na tunguhin ang anak sa silid. Malungkot ito. Ngayong bumalik na ang totoong Mateo, magpapaalam na ako. Salamat sa lahat-lahat. Pansamantalay nagkaroon ako ng pamilya at naging masaya ako. At aaminin kong napamahal na kayo sa akin ni Miggy. Baka hindi ko magawang umalis kapag pinigilan ako ni Miggy. Kaya sasamantalahin ko habang tulog siya. Iniwan ko lahat ng mga gamit mo na binili mo para sa akin. Hindi ko naman yun magagamit. Paalam. Pagkasabi, tumalikod na ito. Natulala siyang sinundan ito ng tingin. Bakit ganoon? Parang hinahati ang puso niya. Bakit pakiramdam niya, mahal niya si Omar? Omar, wait. Wala sa sariling pigil niya sa lalaki. Hinabol niya pa ito hanggang gate. Huminto ito at humarap sa kanya. Mag-report ka bukas sa opisina. Maibibigay ako sa iyong trabaho. Hintayin mo ko dito. Pagkasabi tumalikod siya at kinuha niya sa kwarto ang ibinigay niyang cellphone at may kinuhang susi sa kanyang bag. Hindi niya kayang makita na sa lansangan ulit matutulog si Omar. Ano to? Takang tanong ng lalaki habang nakatingin sa mga bagay na inabot niya. Susi ng apartment at heto cellphone. Nandyan ang address ng bahay at address ko sa opisina. Kasama na dyan ang sweldo mo. Please, huwag mong tanggihan. Naging mabuti ka sa akin at sa anak ko. Pasalamat ko yan sa iyo, Omar. Mapait itong tumango at walang namutawing kahit na anong kataga bago tumalikod matapos magpasalamat sa kanya. Malungkot si Omar, pero ipinagpapasalamat na lang din niyang naawa sa kanya si Shine at binigyan siya ng tirahan, cellphone at pera na malaking bagay sa kanya. Higit pa doon, makikita pa niya ang babae dahil bibigyan siya ng trabaho. Pagdating sa address na ibinigay ni Shine ay may apartment siyang nakita. Binuksan niya iyon at bumungad sa kanya ang malinis na sala at kumpleto na gamit. Hindi niya na kailangan pang magtanong kung bakit bukod sa malaking bahay ay may apartment pang mag-asawang yun ay dahil maalwan ang buhay ni Shine. Pagdating sa loob, natigilan siyang napatitig sa isang larawan, si Sunshine kasama ang asawa nito. Nabanggit ni Miggy sa kanya na wala itong nasilayang ama, kaya nakakapagtakang bakit may kamukha ang nasa larawang yun. Naging palaisipan sa kanya kung sinong lalaking kasama ni Shine kanina. Malakas ang kutob niyang iba ang taong yun at ang nasa larawan. Kung titingnang mabuti sa mata ay tila naiiba. Impostor ang lalaking kasama ni Miggy at Shine. Baka mapahamak ang mag-ina. Sa labis na pag-aalala, napatawag siya sa babae. Dapat hindi siya umalis sa mansyon. Baka kung anong gawin ng lalaking yun. Kung ang tunay na Mateo ang nasa larawang kasama ni Sunshine, natitiyak niyang impostor ang Mateo kanina. Hello? Bungad ni Shine sa kabilang linya. Narating ko na ang bahay, salamat. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Shine. Pwede ba tayong... Love, sino yan? Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang may umiksenang boses sa kabilang linya. Omar, kung may sasabihin ka sa akin, pwede bang sa office na lang magkita tayo bukas? Shine, sandali lang. Peke ang Mateo na sinasabi mo. Hello? Naibaba na pala nito ang linya, kaya wala na siyang nagawa pa. Bakit parang nagsiselo siya sa lalaking yun? Paano kung galawin ito si Shine? Naging tuliro ang utak ni Omar sa kakaisip. Tahimik siyang nakaupo sa sofa. Kailangan gumawa siya ng paraan upang alamin kung sino ang lalaking kasama ni Shine na tila nagpapanggap. Kinuha niyang larawan at pinakatitigan ng kasamang lalaki ni Shine sa larawang yun. At tinitigan niya ang kanyang sarili. Ilang beses siyang napalunok. Ang lakas ng kaba sa kanyang dibdib. Bakit ang lakas ng kanyang pakiramdam na siya ang lalaking nasa larawan? Hindi niya lubos maisip na hawig niya ang daddy ni Miggy. Kaya naman pala ganoon na lang siyang nagustuhan ng bata. At marahil napapaginipan niya si Shine dahil may koneksyon silang dalawa. Kung siya ang tunay na Mateo,
Kailangan nilang magpa-DNA ni Miggy. Pamilya niya si Shine at Miggy na hindi niya lang maalala. Kailangan magmadali siya bago maagaw ng iba ang kanyang pamilya. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, maaga pang nagising si Shine. Wala si Mateo sa kama at nagulat siyang makita ito sa sofa. Sa loob ng 1 buwan ay isinabay na rin ang therapy ni Mateo kaya nakakalakad na ito, bagaman hindi pa maayos. Ang mahalaga, hindi na ito naka-wheelchair at wala nang mapapansin si Miggy. Nakadama lang siya ng lungkot sa pagbabalik ng asawa dahil tila ayaw siya nitong makatabi. Hindi yun ang inaasahan niyang Mateo. Gusto niyang maramdaman na namimiss siya nito. Ganoon man, hinayaan na lang niyang lalakit na ligo. Paglabas niya sa banyo, gising na si Mateo. "Good morning, love." Agad niyang bati. Nilapitan ito at hinagkan sa pisngi. Napalingon ito sa kanya at kay bilis nag-iwas ng tingin. Nakatapi lang kasi siya ng tuwalya. Wala namang masama. Asawa niya si Mateo. May anak na sila. At noon pa man, ginagawa niya na ito sa asawa. Nakakapanibago lang na ganito ang reaksyon ng lalaki. "Good morning, love." Bati nitong tumalikod at pumasok ng banyo. Bago yun, ilang beses itong napalunok. Hingal naman si Hector na napasandal sa nakasarang pinto pagpasok sa banyo. Paano niya matatagalan kung ganito kagandang makakasama niya araw-araw? Nabubuhay ang dugo niya pero hindi niya dapat pakailaman na ng hindi pa niya pagmamayari. Sa pagkakaalam nito'y mag-asawa sila. Ngunit alam niyang ang totoong si Mateo ang mahal nito at hindi bilang si Hector. Gusto niya bago ang lahat, malaman nito kung sino siya. "Mami, Daddy!" Kalampag ni Miggy sa pinto ng kwarto, kaya binilisan ni Shine magbihis upang pagbuksan ng anak niya. Kinatok niya rin si Mateo sa banyo para bilisan nito yun dahil gising na ang anak nila. Nagmamadali na noon si Hector. "Hi, Mommy, si Daddy." Ganoon ang bungad ni Miggy. Kinukusot ang mata at panahikab. "Hi, baby. Good morning." Paglabas ni Mateo sa banyo, bati nito agad kay Miggy na ikinakunot noon ng bata. Tila nawala ang antok nito na tumitig kay Mateo. "What's wrong, sweetie? Say hi to your daddy." Pero hindi ako tinatawag na baby ni Daddy dahil big boy na ako't alam niya yon. Matabil nitong sabi. Natigilan si Hector na napatingin kay Shine. Nagpapaunawang sinalubong naman ni Shine ang titig ng asawa. Kailangang malaman ni Miggy ang totoo. Matalinong batang anak niya at marunong kumilatis ng taong kaharap. Nilapitan ni Sunshine ang kanyang anak at hinawakan sa magkabilang balikat. "Miggy, anak, wala nang Daddy Omar mo. Dahil bumalik na ang tunay mong daddy. Siya si Daddy Mateo." Paglalahad niya sa bata. "Miggy, anak, ako ang real daddy mo, si Mateo." Ani Hector na lumapit kay Miggy at akma sanang hahawakan sa kamay pero umiwas ang bata. "No, ayoko sa'yo. Gusto ko si Daddy Omar." "Nasaan siya, Mami? Siya ang gusto ko. Pupuntahan ko siya." Pagkasabi nito, tumakbo ang bata sa loob ng sariling kwarto. Napasunod naman si Sunshine sa anak na nag-aalala. Nadatnan niyang naglalagay ito ng damit sa bag. "Miggy, anak, anong gagawin mo?" "Pinaalis niyo yung daddy ko. Aalis na rin po ko. Sasama ko sa kanya. Ayaw ko sa fake daddy." Matigas nitong turan. "What the hell? Si Mateo ang tunay mong ama, Miggy." Naiinis na siya sa pagmamatigas ng bata. Nag-aalala din siya sa naging damdamin ni Mateo. Kasalanan niya dahil pumayag siyang mag-hire ng daddy ni Miggy. Kung alam niya lang na babalik si Mateo, sana pala hindi niya na tinanggap pa si Omar. Napilitan si Sunshine na isama si Omar ng umagang yun dahil talagang desidido itong umalis. Panay ang hingi niya ng paumanhin kay Mateo. Nakiusap na habaan ng pasensya at balang araw matatanggap din ito ng kanyang anak. Sa araw na iyon naman, pagkaalis ni Sunshine at Miggy, dumating si Hiner. Nag-doorbell ito at si Yaya Lorna ang nagbukas ng pinto. "Sino sila?" Kunot ang noon ni Yaya Lorna. "Kaibigan ako ni Mateo. Pakisabi may kailangan ako." Nagdududang sinipat ng tingin ni Yaya ang lalaking kaharap. Naka-jacket ito ng itim at may suot na cap kung saan nakatago halos ang mga mata. Hindi ito pinatuloy ni Yaya at tinawag ang among lalaki na kagabi lang dumating. Nakita pa ni Yaya ang pagkagulat sa reaksyon ng amo pagkasabi niyang may nag-aantay rito sa labas. Hirap itong maglakad habang palabas ng bahay
at matama nitong sinusundan ng tingin. Naguguluhan pa rin siya kung anong nangyayari at naging dalawa ang mukha ng Sir Mateo niya. Napapailing na lang na sinundan ito sa labas. Anong ginagawa mo dito, Kuya Hiner? Galit na tanong ni Hector. Ilang beses siya nitong pinuntahan sa hospital kapag wala si Sunshine at hinihingaan siya nito ng pera. Nasaan ang pera? Hindi mo pa ba nagagawa ng paraan? Kagabi ka pa rito sa malaking bahay. Hindi ka man lang gumawa ng paraan para makakuha ng pera. Ano? Ikaw lang ang magpapakasarap sa buhay? Samantalang ako'y walang makain. Inis na saad ni Hiner. Masama itong tiningnan ni Hector. Nasaan ang 2 milyon? Hindi pa ba sapat yun? Wala na yun. Naisugal ko na. Nanlaki ang mga mata ni Hector sa gulat. Sinabi sa kanya ni Sunshine na ang perang yun, inipon pa ng mag-asawa at hindi kailanman binawasan. Pero alang-alang sa kanya, ginastos iyon ng babae kaya nakukonsensya na si Hector. Lalo na't malaki din ang perang binitiwan nito upang maibalik sa ayos ang muka at pati na rin ang paglalakad niya. Pasensya ka na. Hindi ko kukonsintihin ang pagiging sugarol mo. Magtrabaho ka para kumita ng pera. Hindi ka lang pa para umasa sa iba. Inis na sabi ni Hector kay Hiner. Malakas na tawa ang pinakawalan nito. Bakit parang nagbago ka yata, Hector? Ano? In love ka na ba kay Sunshine? Tandaan mo, oras na sabihin ko sa kanya kung sino ka. Tapos ang maliligayang araw mo, ha? At tumawa pa itong muli. Hindi ako natatakot na malaman niyang katotohanan dahil nakukonsensya ako sa panluloko sa napakabait na babae. Sapat na sa akin na nakakalakad na ako at maayos ang mukha kahit nahiram lang. Kaya umalis ka na. Malakas na suntok ang pinakawalan ni Hiner kay Hector para naputol ang sasabihin nito. Agad na buwal ang lalaki sa damuhan. Napasigaw naman si Yaya Lorna nang makita ang nangyari. Agad itong tumawag ng pulis upang ipadampot ang nanggugulong lalaki pero tumakas si Hiner. Sir, okay lang po ba kayo? Tatawagan ko si Ma'am. Awang-awa si Yaya na inalalayan papasok ang among lalaki. Wag na, Yaya. Okay lang ako. Hinaplos nito ang panga na tinamaan ng suntok. Nagtungo ito sa kwarto at nagkulong. Daddy! Sigaw ni Miggy pagkakita kay Omar na nag-aantay sa kanyang opisina. Mabuti at pinatuloy na ito ng kanyang sekretary. Mahigpit itong niyakap ni Miggy. Daddy, sasama po ako sa'yo. Ayoko po sa fake daddy ko. Wika ni Miggy na malungkot. Sinamantala naman ni Omar ang pagkakataong yon upang makakuha ng ilang hibla ng buhok ni Miggy para sa ipasasagawa niyang DNA test nilang dalawa upang masiguro kung talagang anak niya nga ito. Miggy, makinig ka sa mami mo. Papasok ka sa school. Ihahatid kita kung magsusundo sa'yo, okay? Yes, Daddy. Promise? Tanong pa nito sa kanya kung talagang siya nga ang magsusundo rito at maghahatid. Hinaplos ni Omar ang buhok ni Miggy at tumango. Namiss niya na rin ito. Hindi lang si Miggy, kundi pati na rin ang ina nito na ngayon ay abala na sa harap ng computer. Nang sumulyap ito sa kanyang gawi, sumenyas itong siya'y lumapit. Naiwan si Miggy sa sofa pero nakatingin sa kanilang dalawa. Omar, pasensya ka na sa nangyari kahapon. Hinging pa umanhin ni Shine. Si Miggy ang inaalala ko. Okay lang ba na sa akin na muna ang bata hanggat hindi pa niya natatanggap ang daddy niya? Ani Omar, gusto kong masanay si Miggy kay Mateo. Kapag sa'yo uuwi ang anak ko, ipagtataka naman iyon ng daddy niya. Sorry Omar, alam kong napalapit ka na ng husto kay Miggy. Hindi lang si Miggy ang napalapit sa puso ko, Shine, kundi pati ikaw. Pakiramdam ko mahal kita. Alam mo bang bago kayo dumating sa buhay ko ni Miggy, palagi kang nasa panaginip ko. Mahal kita, Shine. Lakas loob na pagtatapat ni Omar kaya napatulala si Shine. Omar, bakit mo sinasabi yan? Nang makabawi sa pagkagulat si Shine ay tanong nito sa lalaki. Hinawakan ni Omar ang palad ni Sunshine at itinapat sa puso niya. Naririnig mo ba, Shine? Ikaw ang tinitibok nito. Wala lang akong maalala sa nakaraan ko. Pero yung puso ko, nagsasabing mahal kita. Alam kong mali, naguguluhan ako. Si Shine ay natitigilan ding nakatitig kay Omar. Bakit parang pareho sila ng nararamdaman nito? Samantalang natagpuan niya na ang asawa. Mali ang nararamdaman niya. Hindi pwede. Nang hindi makapagsalita si Shine, ay nilapitan ito ni Omar at niyakap. Miss na miss niya na ang babae. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Omar, anong ginagawa mo? Itutulak sana ni Shine si Omar pero binuhat siya nito
at inupo sa ibabaw ng mesa bago siya siniil ng maalab na halik sa labi. Nalunok na lang niya ang lahat ng gustong sabihin. Nang makita naman ni Miggy ang eksena ng daddy at mami niya, napangiti ito ng kailapad. Kita niya ang pagsenyas ng kamay ng daddy niyang siya'y tumalikod, kaya napatakip ito ng mga mata at nag-face the wall na humahagik-gik. Napapikit na lamang si Shine at para siyang inililipad sa alapaap at nakalimutang nasa opisina siya ng araw na iyon. Hindi na rin niya maikaila ang damdamin para kay Omar. Hinayaan niya itong hagkan siya at nagawa pa niyang tumugon. Nakalimutan niyang nasa bahay ang asawa at nag-aantay sa pag-uwi niya. Omar, hindi ko to dapat nararamdaman para sa'yo. May asawa akong tao. Mahal ko si Mateo. Naiiyak na saad ni Shine nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Pareho sila ng nararamdaman ni Shine na labis ikinatuwa ni Omar. Kung ganun, mahal mo rin ako? Tanong ni Omar na hinaplos ang magkabilang pisngi ng babae. Hindi malaman ni Shine ang itutugon at nag-iwas ng tingin sa lalaki. Sumisigaw ang puso niyang mahal ito pero iniisip niya si Mateo. Sagutin mo ko, Shine. Mahal mo rin ba ako? Inangat ni Omar ang mukha ng babae at pinakatitigan. Hindi ko alam. Umiling si Shine na naguguluhan. Saglit na hindi kumibo si Omar. Nauunawaan niya si Shine dahil nandyan si Mateo. Hihintay na lamang niyang DNA result nila ni Miggy kung sino ba talaga siya. Kaya sa ngayon, hahayaan niya muna itong mag-isip kung sino ba talaga ang may puwang sa puso ng babae. Siya ba or si Mateo? Okay, ihahatid ko na si Miggy sa school. I love you. At minsan pang hinagka ni Omar ang babae sa labi bago niya binitawan si Shine at binuhat ang anak niya. Nagpapaalam na ito sa ina na aalis na sila. Pagkahatid niya sa eskwelahan kay Miggy, dumaan siya sa hospital para sa DNA. Mabutit may pera siyang ibinigay ni Shine at iyon ang kanyang gagamitin. Pagkatapos ay bumalik siya sa opisina ni Shine para sa trabahong ibibigay nito sa kanya. Naramdaman niyang iniwasan siya nito dahil inilagay siya sa 5th floor para magbantay sa mga gumagawa ng bakanting kwarto. Gagawin daw iyong opisina, kaya pininturahan at pinagagawa nito ng banyo. Dumaan lang siya sa office nito para magpaalam na susunduin si Miggy pagkalipas ng 4 na oras. Hindi na, Omar. Ako nang magsusundo sa anak ko. Ipag-drive mo na lang ako. Sa labas na lang din tayo kakain. Ani Shine na iniligpit ang gamit sa mesa. Gusto niyang makausap ng sarilinan si Omar na kalimutan ng nangyari kanina. At kumilos sana itong empleyado niya. Pipigilin niya ang ano pa mang damdamin para sa lalaki dahil iyon ang dapat. Ayaw niyang isipin ni Mateo na niloloko niya ito. Sige. Kinuha ni Omar ang susi mula kay Shine pero sinadya ng lalaki na hawakan ng kamay ng babae. Omar, please. Pakiusap ni Shine dahil hindi nito alam kung paano niya sinusupil ang sariling damdamin para kay Omar. Please, Shine. Mahal kita. Masuyong saad ni Omar na kinabig ang babae at ipinagdikit ang kanilang katawan. Hindi rin maintindihan ni Omar sa sarili kung bakit kapag nasa tabi niya si Sunshine, nag-uumapaw ang pagtanging nararamdaman niya para dito at hindi niya yun kayang pigilan. Hindi siya natatakot kay Mateo. Ipaglalaban niya si Shine dahil mahal niya ito at kung kinakailangan, agawin niyang babae sa asawa nito'y gagawin niya. Mahal din kita, Omar. Naiiyak na pag-amin ni Sunshine sa lalaki. Hindi na rin niya mapigilan ang sariling damdamin. Kung mahal mo ko, hiwalayan mo si Mateo. Pakakasalan kita. Pangako gagawin ko lahat. Mapasaya lang kay ni Miggy. Mahal na mahal kita, Shine. Naguguluhan ng babae sa sinabi nito. Kababalik lang sa kanila ni Mateo. Paano niya ito hihiwalayan? Napailing siya bago lumayo kay Omar. Sige, kakausapin ko muna si Mateo pero Omar, hindi ko pa alam kung kailan ako magkakaroon ng lakas loob. Basta gagawin ko. Nangihingi ng pag-unawa si Shine na tumingin sa lalaki. Okay, pero dahil sinabi mong mahal mo ko, girlfriend na kita. Kaya mangako ka na kahit dulo ng daliri mo, hindi hahawakan ng Mateo na yun. May selos sa tono ni Omar. Napamaang siya bago sumagot ng okay para hindi na magselos ang lalaki. Tsaka sila umalis upang sunduin si Miggy. Lumipas pa ang ilang araw na naging routine na nila ni Omar na magkita sa opisina. Hinahatid nito at sinusundo sa school ang bata at sa halip na iuwi ay ibinabalik sa kanyang office. Tila naging bodyguard
or personal driver niya si Omar. Ni minsan na hindi kinakausap ni Miggy ang tunay nitong ama. Kahit napilit inilalapit ni Mateo ang sarili dito. Tuloy, naaawa siya sa lalaki, lalo na't pakiramdam niya, niloloko niya ito. Ikaw na naman kuya, ano bang ginagawa mo dito? Dinig niya saktong palabas ng pinto, isang umaga. May kausap si Mateo sa labas. Pero dahil hindi gaanong nakaawang ang pinto, hindi niya iyon nakita. Pang ilang balik ko na dito, Hector. Isang balik ko pat hindi ka nagbigay sa akin ng pera. Malalaman ni Sunshine kung sino ka. Dinig niya sa pamilyar na boses mula sa labas ng gate. Sa pagkakataong yun, nasa likod na siya ni Mateo at kita niya na rin kung sino ang kausap nito. Si Hiner, kaya ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Magkapatid ang dalawa at niloloko siya ng mga ito. Tama nga ang sinabi ni Doc Bermedo. Maging ang sinabi ni Miggy na fake ito. Nanginig ang buo niyang katawan sa galit. Mga manluloko! Sigaw niyang galit na galit. Parehong napatingin sa kanyang dalawa nang marinig ang kanyang sigaw. Sunshine? Bulalas ni Mateong gulat na gulat. Manluloko kayo. Sino ka? At bakit mo ginamit ang asawa ko? Marahas na pinagsasasampal ni Sunshine ang impostor na Mateo. Halos mawala siya sa sarili sa mga sandaling yun. Sising-sisi na nagtiwala kaagad sa taong to. Napaluhod si Hector sa harapan ni Shine na puno ng pagsisisi habang pinauulanan niya ng sampal. Shine, patawarin mo ko. Sinikap kong sabihin sa iyong totoo. Naghahanap lang ako ng tiyempo. I'm sorry. Nakaluhod ang lalaki habang humihingi ng tawad. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa akin, mga hayop! Sigaw ni Shine at patuloy na pinagsasasampal ang lalaking nakaluhod. Si Hiner ay agad bumunot ng baril at itinutok sa sintido ni Shine. Tama na ang drama, kundi papatayin kita. Inis na saad ni Hiner kaya naniga sa kinatatayuan nito ang babae at nahalinhinan ng takot ang galit na nararamdaman niya. Mami! Noon ay patakbong lumabas si Miggy sa pinto. Nang hilakbot sa takot si Shine para sa kanyang anak nang mapatingin sa baril na nakatutok sa kanya dahil inilipat nito iyon kay Miggy. Wag! Sigaw niya. Bad kayo! Isusumbong ko kayo kay Daddy! Sa halip na matakot si Miggy, nilapitan nito si Hiner at pinagsisipapa. Pero laking pagkakamali ng bata dahil binuhat iyon ni Hiner at malakas na tumawa. Sa ginawa nito, nag-hysterical na napasigaw si Shine. Miggy anak! Mommy! Sigaw ni Miggy, pilit kumakawala sa pagkakahawak ni Hiner. Kuya, bitiwan mo si Miggy. Huwag mo siyang idamay. Mabilis na nilapitan ni Hector ang kapatid upang sana kunin si Miggy. Pero binaril nito sa braso ang kapatid, pero daplis lang. Nabuwal si Hector at tumalsik pa ang dugo mula sa braso nito. Namilipit naman sa sakit si Hector. Hindi alam ni Shine kung paano kukunin ang kanyang anak sa halimaw. Hindi siya makalapit. Lalo na nang isakay nito sa motor ang anak niya at sinabing tatawagan siya para sa ransom, kaya maghanda siya ng panibagong 2 milyon. Sinikap niyang habulin ang motor gamit ang sasakyan pero kung saan-saan iyon nagsuot. Iniligaw siya ni Hiner. Agad niyang tinawagan si Omar upang humingi ng tulong. Mababaliw siya kapag may masamang nangyari sa anak niya. Hinding-hindi niya mapapatawad ang magkapatid na manluloko. Ipakukulong niya ito. Sinisiguro niya iyon. Omar, ang anak ko. Kinidnap ang anak ko. Tulungan mo ko. Hindi halos makapagsalita si Shine dahil sa matinding pag-iyak habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan. Ano? Gulat na gulat si Omar at mabilis na napatakbo palabas ng bahay at nagtaksi pahatid kina Shine. Pagbalik ni Shine sa bahay, hindi na nadatnan si Mateo na impostor at sinabi ni Yaya na hahanapin ito si Miggy dahil may ideya daw ito kung saan pwedeng dalhin ang kanyang anak. Agad siyang tumawag ng mga pulis upang ipadakip si Hiner. Magbabayad ito sa ginawa sa kanyang anak. Ilang sandali pa, dumating si Omar at agad siyang niyakap. Nagalit ang anyo nito nang sabihin niyang niloko siya ng magkapatid na yun. Naakala niya si Mateo pero isa palang impostor. Sinasabi ko na nga ba? Galit na naikuyom ni Omar ang kamao. Hahanapin ko si Miggy. Hintayin mo ang tawag ng holdupper. Mabilis na tinungo ni Omar ang sasakyan, bit-bit ang susi. Omar, baka mapahamak ka. Nag-aalalang habol ni Shine. Walang masamang mangyayari sa akin. Kaya kong protektahan ang sarili ko.
Tawagan mo agad ako kapag tumawag ang kidnappers. Bago ito umalis, nagnakaw pa ng halik sa kanya. Pagkaalis ni Omar, dumating naman ng mga pulis at in-interview siya. Wanted na pala talaga itong si Hiner alias Bakulaw sa kasong pagpatay sa isang tagong probinsya at dito lumipat sa Maynila. Kaya mas lalong nag-alala si Shine. Kung talagang kriminal ang Hiner, baka nga saktan ng anak niya. Samantala sa isang tagong bakanting bodega, dinala ni Hiner ang bata. Itinali nito sa isang upuan ng kamay at paa ng bata para hindi ito makatakas. I'm sure, duwag ka po. Matabil na saad ng bata habang itinatali ni Hiner. Hindi ako duwag. Kriminal ako. Pumapatay ng batang maingay. Alam niyo po bang kayang baliin ng daddy ko yung braso mo? If lalaban ka ng suntukan sa kanya. Kaso po, duwag ka nga. Bata lang po ang kaya mo. Saad muli ni Miggy. Impostor ang daddy mo dahil wala kang ama. Inis na pinatulan ni Hiner ang bata. Si Daddy Omar ang real daddy ko at fake yung Mateo. Kaya matakot ka na sa kanya dahil pipilayin ka niya kapag nahanap niya ako. Nakangusong pananakot ni Miggy. Kung barilin kaya kita? Sabay nitong itinutok sa mukha ng bata ang dulo ng baril. Paano niyo nga po kung mababaril? Wala kayong bala. Your gun is empty. Singit ni Miggy at humagikgik. At paano naman nalaman ng batang itong walang bala ang baril niya? Nag-iisa na lang iyong ginamit niya kanina kay Hector upang ito'y takutin. Sa halip na patulan ng bata, tinalikuran ito at tinawagan si Sunshine para sa ransom money. Nasaan ang anak ko? Saan mo dinala si Miggy? Puno ng pag-aalala ang boses ni Shine habang umiiyak nang tumawag sa kanya si Hiner. Maghanda ka ng 2 milyon at tatawagan kita kung saan mo pupuntahan ang anak mo. Sagot naman ni Hiner. Sa pagkakataong yon, pinakikinggan na ng mga pulis ang boses ni Hiner upang matrace gamit ang kanilang tracking device. Kaya bago patayin ang linya ni Hiner, nakuha na ng mga pulis ang address ng kinaroroonan nito. Mabilis niyang tinawagan si Omar upang sabihin ang address sa lalaki at sumama na rin siya sa mga pulis upang tunguhin ang kinaroroonan ng kanyang anak. Dasal niyang walang masamang mangyari dito. Sa pagkakataong yon, mabilis ding pinaharurot ni Omar ang sasakyan patungo sa sinasabing lugar na kinaroroonan ni Miggy. Nag-aalala na siya para sa bata at natatakot na baka ito'y mapahamak. Patawarin siya ng Diyos sa magagawa niya sa lalaking nagkidnap kay Miggy. Pagdating niya sa lugar, wala pang mga pulis. Tahimik siyang pumasok sa tila isang bodega. Nakita niya agad ang lalaking nakatalikod habang si Miggy ay nakatali ang kamay. Nakaupo ito sa isang bulok na silya. Walang pag-aalinlangang sinugod niyang lalaking nakatalikod at pinagsususuntok. Daddy! Sigaw ni Miggy pagkakita sa kanya habang nakikipagbuno ng lakas sa lalaking ngayon nanlaban sa kanya. Malalakas na suntok ang palitan ng dalawa. Walang nais magpatalo. Go daddy! Kaya mo yan! Sigaw ni Miggy na isinisipa ang isang paa kahit na nakatali. Kuya tama na! Sigaw naman ang isa pang lalaki na kadarating lang na ngayon ay nasa may pinto, si Hector. Tila walang narinig si Hiner na patuloy na nakipagbuno kay Omar. Dali-dali nitong nilapitan si Miggy at kinalagan pero pinigilan ito ni Hiner. Kumuha ito ng bakal sa gilid at akma sanang hahampasin ni Hiner si Hector nang makita ito ni Omar. Sa pag-aalala na matamaan si Miggy, agad tinakbo ng lalaki ang bata upang iharang ang sarili. Tumama sa ulo ni Omar ang malakas na hampas ni Hiner na dapat sanay para kay Hector. Daddy! Malakas na sigaw ni Miggy na nag-aalala dahil humandusay itong tulog. Hayop ka kuya, wala ka nang ginawang mabuti. Pati bata dinamay mo na. Ang sama mo! Sigaw ni Hector. Galit na galit, ngunit mabilis na pinulot nito ang baril na tinutok kay Hector. Magkapatid tayo kaya hindi kita papatayin Hector. Umalis ka na, pera lang ang kailangan ko. Galit na sigaw ni Hiner. Iyak nang iyak si Miggy dahil nakabulagta ang daddy nitong walang malay. Maya-maya, dumating ang mga pulis kaya nataranta si Hiner. Bakit may mga pulis? Taas ang mga kamay Hiner at sumama ka sa amin ng matiwasay. Sigaw ng isang pulis na nakatutok ang baril kay Hiner. Mami, si daddy! Sigaw naman ni Miggy pagkakita sa ina na kasama ng mga pulis. Gulat na gulat ito pagkakita sa nakahandusay na si Omar. Si Hiner naman, takot na takot makulong,
Kaya naman nagtangka itong tumakas, pero na-corner ito ng mga pulis at mabilis na pinusasan. Mabilis na dinaluhong ni Sunshine si Omar at humingi ng tulong upang madala sa hospital ang lalaki. Pinagtulungan na lang buhatin si Omar at karga naman ni Sunshine ang umiiyak na anak dahil sa pag-aalala nito kay Omar. Habang ang dalawang magkapatid sa kulungan ng bagsak. Para kay Hector, mas ayos na rin yun. Kabayaran sa ginawa nilang panluloko kay Sunshine. Baka magbago sa kulungan ng kapatid niya. Ipinapangako niyang magpapakabait sa loob at kapag nakalaya, babawi sa kabaitan ni Sunshine sa kanya. Lumipas ang 2 taon na maraming nagbago. Isa na doon ang pagbabalik ng memorya ni Omar na siya palang tunay na Mateo. Kaya naman pala ganoon ang nararamdaman niya sa lalaki dahil asawa niya palang nawawalang si Omar. Salamat sa anak nila na nakatagpo sa kanyang asawa. Ikinuwento nito sa kanyang mga pangyayari bago ito nakita ni Miggy at ang trahedyang nagdulot ng pagbabago sa buhay nilang mag-asawa ay siyang naging daan upang patunayan nila na kahit anong mangyari, makikilala ng kanilang puso ang isa't isa. Patunay na naging tapat silang pareho sa kanilang mga damdamin. Samantalang 2 taon na ring pinagdusahan ni Hector ang naging kasalanan nitong panluloko sa kanya. At ang kapatid naman nitong si Hiner ay patay na. Nagtangka itong tumakas noon sa kulungan. 2 buwan pa lang matapos itong tuluyang patawan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Binalak pa nga nitong isama si Hector na tumakas. Pero hindi ito nakinig sa kapatid dahil gusto nitong makalaya ng tamang proseso para sa pagbabago. Pero sa halip na makatakas si Hiner, nahuli ito ng pulis na ikinasawi ng lalaki dahil nanlaban nito. Talagang lumihis ng landas si Hiner at piniling maging masama at wakasan ng buhay kaysa magsisi sa mga kasalanan at magbago. Kaya naman, iisa ang kinahantungan nito. Sa ngayon, masayang-masaya na silang magkakasamang magpamilya at tinanggap na muli si Omar or Mateo ng mga magulang nito. At katunayan, nasa Pinas na uli ang pamilya ng kanyang asawa. Nagbago na ang lahat at tanggap na siya ng kanyang mga biyanan. Maging ang apo nitong si Miggy at ng isa pang paparating nilang anak ni Mateo. 5 buwan na kasi siyang buntis sa pangalawang anak nilang mag-asawa at mag-aantay na lamang sila ng 4 na buwan para isilang ang kanilang baby girl. Kahapon lang, excited siyang nagpa-ultrasound upang malaman kung healthy ba ang second baby nila ni Mateo. Doon nila nalaman ang gender. Lahat ay masaya sa bagong paparating na baby. Isa na doon ang kanyang best friend na hindi naging aware sa nangyari sa kanyang buhay. Tsaka lang niya na ikwento ang kabuang nangyari matapos i-take over ni Mateo ang company. At siya naman ay naging taong bahay na lamang at inaalagaan ng anak niya. Sabi nga nito'y naging malihim nga daw siya masyado. Siguro wala siyang panahon na sabihin kay Melba ang lahat dati dahil busy rin ito sa trabaho. Ikinasal na rin si Melba sa 8 months nitong boyfriend kaya naging busy na rin ang babae. Hindi na ito nagtatrabaho at katulad niya na sa bahay na lamang. Madalas na silang magkausap sa cellphone at nag-share sa isa't isa ng mga nangyayari sa buhay nilang dalawa. Sa stage ng buhay nila ngayong magkaibigan, ito yung tipong wala na silang hahanapin, masaya at buo ang pamilya. Dumating ang araw ng kanyang panganganak at excited ang lahat. Kasama niya ang biyanang babae at ang kanyang asawa na alalang-alala sa kanya. Bumawi talaga ito ngayon dahil sabi nga ng lalaki, wala ito noong ipinanganak niya si Miggy. Nakiusap pa nga ito sa doktor na sumama sa delivery room para lang siya'y madamayan. At salamat kay Mateo dahil lumakas ang loob niya. Normal na nailuwal niya ang anak niya. Congratulations Mr. and Mrs. It's a baby girl. Anunsyo ng doktor. Thank you, Doc. Nakipagkamay naman si Mateo sa doktor bago siya niyakap at masuyong hinagkan sa labi. I love you, wife. Hinaplos nito ang pawisan niyang muka at minsan pang pinatakan ng halik. Bakas ang pagod at hirap, subalit sa kanyang mata, naroon ang saya. Sabay silang nilinis ng baby at sabay din na inilabas sa delivery room upang ilipat ng private room. Doon ay galak silang sinalubong mag-asawa ng kanyang biyanan. Niyakap pa siya nito at agad binuhat ang apo. Tuwang-tuwa sa malusog na sanggol na ngayon ay tulog na. Mula sa wheelchair, binuhat siya ni Mateo patungo sa kama. Naghanda agad ito ng pagkain pero dahil sa pagod ay wala siyang gana. Sinabi nitong magpahinga siya at ito nang bahala sa kanilang baby. Total, naroon naman ang ina nito.
Kaya sa pagod nga, siya'y nakaidlip. Mommy, Daddy! Excited naman si Miggy nang salubungin sila pag-uwi mula sa hospital after 3 days. Palibhasa'y may pasok ito sa school kaya bawal itong pumunta sa hospital at matyaga naman itong nag-aabang sa kanilang pagbabalik. Naroong halikan ng kapatid, yakapin at hawakan ng munting kamay. Wow! Humahanga pa nitong sabi habang inilalapag ng lola nito sa crib. Siya naman ay buhat ni Mateo patungo sa kanilang kwarto. Miggy, apo, bawal magingay at magigising si baby. Mamaya natin siya kakausapin, okay? Paliwanag ng lola. Yes, lola. Sagot ng mabait na si Miggy. Halika sa labas at marami akong pasalubong sa'yo. At sabay na lumabas ang dalawa sa kwarto. Naiwan ng mag-asawa. Nakahiga na si Shine at tinitingnan ng anak na tulog sa crib malapit sa kanya. She look like you, sweetie. Masuyong sabi ni Mateo. Hawig siya kay Miggy nung baby siya. Mahina niyang tawa. Tumango si Mateo dahil nakita niyang larawan ng panganay simula noong ito'y baby. Gusto mo bang ilapit ko sa iyo ang baby natin? Tanong ni Mateo. Wag na, baka magising. Hinawakan ni Shane ang kamay ng asawa at nagpasalamat dahil simula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak, kaagapay niya ito. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Shine. Dahil sa loob ng 5 taon, hindi ka nagmahal ng iba. Hinintay mo kung bumalik kaya lalo kitang minahal, Shine. I love you so much. Pinakatitigan siya nitong hinahaplos ang magkabilang pisngi. Umangat ang dalawang kamay ni Sunshine at hinaplos ang di nakakasawang mukha ng asawa. Mahal na mahal kita, Mateo. Ikaw lang habang buhay at wala ng iba. Saglit nag-usap ang mga mata nila bago naghinang ang kanilang mga labi. Pero kapwa natigilan ng umiyak si baby. Tila nagsiselos ito kaya napangiti si Mateo at binalingan ng anak. Kinargat marahang isinayaw. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sunshine at Mateo. Na sa kabila ng pinaghiwalay ng panahon, pinagtagpo muli ng pagkakataon at magsasama habang buhay ng masaya.